Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ikaw na ang sunod, Stella. Saad naman ni Roseanne. Tumango naman ako habang naghihintay sa sasabihin ni Anthony. Sana naman ay kayanin ko ang dear niya. Baka magsuka na ako kapag uminom pa uli ako ng isang bote ng alak. I dare you to be with me forever. Napakurap ako dahil sa aking narinig. Malibang pagkakaintindi ko, umalingaw-ngaw na naman ang kantsawan sa paligid. Ha? Nabigla ako na mabilis niya akong hilahin at saka siniilang halik ang labi ko. Sa mga sandaling iyon ay napapikit na lang ako at nawala na sa isip ko kung nasaan kami ngayon. At oo, aaminin ko na hulog na ako sa kanya. Kumala siya sa pagkakahalik sa aking mga labi, sabay sabing, I said, be with me forever. Napalunok ako dahil doon. Kusang tumungo ang aking ulo at saka napangiti ang aking mga labi. Doon lamang ako natauhan nang biglang tumikim si Gary at nahihiya naman ako na lumayo kay Anthony. Ako na, Stella. I'm ready. Saad naman ni Gary. Napaisip naman ako agad. Ano bang pwedeng either na matcha-challenge si Gary? Parang wala naman kasi game siya sa lahat ng bagay. Kahit ata pakainin ko ng damo ito ay hindi siya tatanggi. I dare you to confess to the girl that you like. Wika ko sa kanya. Napatayo naman siya at saka inilibot ang tingin sa paligid at biglang napakunot ang noon niya. Paano kapag wala dito ang gusto kong babae? Tanong niya sa akin. Hindi pwede yun. Di, sabihin mo lang sa amin kung sino yun. Tugon ko naman. Actually, wala. Wag na ako, Gary. No, seriously, wala talaga. Promise, Pexman, mamatay man ako nauna. Tinaas pa niya ang parehong mga kamay na parang sumusuko. Napahinga na lamang ako ng malalim dahil sa kanyang ginawa. Okay, fine. Iba na lang. Wait. Sige. Si ano na lang, my childhood crush. Taylor Swift? Napairap na lamang ako dahil sa sinabi niya. Okay, next ka na, Alfred. Sigaw naman ni Bea. Lahat sila ay pinatunog ang mga walang laman na bote ng alak. Mukhang ganito ang ginagawa nila kapag patapos na ang laro at tanging isa na lamang na player ang natitira. Kaya naman, ginaya ko na lamang sila. Okay, brother. I dare you to hug someone na special sa'yo. Ibinuko pa ni Gary ang kanyang mga braso at mukhang handa na siyang tanggapin ang yakap mula sa kapatid. Ngunit nagulat kaming lahat nang bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa direksyon ko. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa akin ng diretsyo at para bang nag-slow motion ang lahat ng bagay. I miss you, Stella. I didn't notice that he was in front of me and hugged me tightly. Ramdam ko ang pagtibok ng kanyang puso habang nakayakap sa akin siya at maging ang ininom nilang alak ay naamoy ko mula sa kanyang bibig. Hindi ako makagalaw, hindi makaimik at hindi ko alam kung anong emosyon ang dapat kong maramdaman. Hindi pa man nagtatagal ng ilang segundo ang pagkakayakap niya sa akin ay nagulat na lang ang lahat nang bigla siyang hilahin ni Anthony at binigyan siya nito na malakas na suntok sa pisngi. Anthony! Napatakbo si Gary papunta kay Anthony at saka siya nito niyakap sa likod upang pigilin itong saktan ang kanyang kapatid. Kagad akong tumayo at pinuntahan si Alfred. Dumudugo ang labi niya at mukhang pumutok ito. Wow! So you're going to defend him? Ha? Wika naman ni Anthony. Bro, calm down. Don't touch me. Naputol ang sasabihin ni Gary nang bigla siyang sinigawan ni Anthony. Lumayo na lamang siya kay Anthony at baka siya pa
ang mapagbuntunan ng galit niya. "What's wrong with you?" Sigaw ko sa kanya. Nakita ko ang pagsasalubong ng kilay niya maging ang pag-igting ng kanyang mga panga. Sarkastik itong tumawa at hinilamos ang mga palad sa kanyang mukha. "Estela naman, ikaw pang may gana magtanong niyan? You know what? I am not playing this stupid game." Tinalikuran niya kaming lahat. Naglakad siya papalis at siguro ay dediretso siya sa hotel. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib. Napaka-insensitive niya. Hindi man lang nainisip kung anong mararamdaman namin, kung ano ang mararamdaman ng barkada. "Estela, ako na ang bahala kay Alfred." Saad ni Gary, kaya naman tumango ako at binitawan si Alfred na ngayon ay mukhang nakatulog sa buhangin. Tiningnan ko pa ang iba pa naming kasama dito at pilit akong ngumiti sa kanila. Ngunit ang pinagtataka ko ay bakit wala dito si Bea. Hindi ko na lamang siya inisip at hindi naman siya importante kaya di ko na siya hanapin. Tumakbo na ako papunta sa hotel upang kausapin si Anthony. Matapos ng pag-alis ni Anthony ay kagad naman siyang sinundan ni Bea. Sa isip ng dalaga ay umaayon sa kanyang plano ang lahat ng nangyayari. Natagpo niyang bukas ang pintuan ng kwarto nila Anthony. Napangiti siya ng malawak dahil dito at hindi na nagdalawang isip na pumasok doon. Naabutan niya si Anthony na nasa biranda at umiinom ng isang bote ng alak. Nilak niya ang pintuan at saka siya naglakad papunta sa kinaroroonan ng binata. Napansin naman siya nito agad. "Anong ginagawa mo dito, Bea?" Tanong ni Kenzo sa kanya. "Nothing. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kausap. I don't need anyone, especially you, Bea." "You know what, Anthony? Don't drive me away. Just let me accompany you." Nabalot ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Pareho lamang sila nakatingin sa malawang karagatan na nasa harapan nila. So anong pakiramdam na pinagtataksilan? Bigla na lamang napalingon si Anthony kay Bea nang bigla itong magsalita. Mukhang hindi niya nagustuhan ang narinig mula sa dalaga. "She did not betray me," tugon naman ni Anthony. "Yes, she is. Shut up." Lumapit sa kanya ang babae at sa kanya ito niyakap mula sa likod. "Relax, okay? Naiintindihan ko kung ayaw mo siyang pag-usapan. Pero gusto ko lang sabihin na nandito lang ako para sa iyo, Anthony." Napaikot ng direksyon si Anthony at saka hinarap ang dalaga. Nakangiti ito sa kanya habang hinahaplos ang dibdib niya. "I could be anyone you want tonight. For you." Dagdag pa ni Bea. Napahiga si Anthony nang itulak ni Bea ito sa kama. Hinalikan niya si Anthony at sa mga oras na iyon ay tila ba nawala na ito sa sarili niyang katinuan at ang nais lamang ay makaraos. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang ginagawa ay biglang umilaw ang cellphone ni Anthony na nasa side table. Lumabas dito ang litrato ng kanyang wallpaper. Si Stella. Natigilan si Anthony na makita ito. Mukhang napagtanto niya ang ginagawa niya ngayon. Ang malaking katarantaduhang ginagawa niya. "Bakit ka tumigil?" Nanghihina na tanong ni Bea. Hindi sumagot si Anthony at kaagad siyang lumayo sa babae na ipinagtaka naman ni Bea. Napapikit ng madiin si Anthony at napasabunot sa sarili niyang buhok. "Ang tanga-tanga ko," wika niya sa kanyang isipan. "Anthony." Akmang lalapitan na sana ni Bea ang binata nang pareho silang napatingin sa pintuan nang marinig may kumatok dito. Mabilis na tinungo iyon ni Anthony at pinagbuksan kung sino man ang naroroon. Natulala siya na makita ang tao mula sa labas ng pintuan. Ngunit imbis na sa kanya ito tumingin, ay sa likod niya nadako ang mga mata nito. Stella's point of view. Pagkapasok ko ng hotel ay kaagad akong pumasok sa elevator at nagtungo na sa floor kung nasa ng kwarto namin. Nagigets ko na kung bakit naging ganoon si Anthony. Mali nga naman ang ginawa ni Alfred kanina. Sa ganung paraan ay baka mabisto ng mga naroroon ang sekreto namin. Ayaw niyang masira ang image niya sa harap ng media.
Nang makarating na sa palapag na naroroon ang kwarto namin, ay humugot muna ako ng malalim na hininga at saka ito binuga. Hindi ako papayag na matatapos ang gabi na ito na hindi ako makakahingi ng tawad sa kanya. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng kwarto namin at nagdadalawang isip kung kakatok ba ako o papasok na lang ako bigla. Naghahanda na din ako nang sasabihin ko sa kanya mamaya. Anthony, sorry nga pala about kanina. Napasa po ako sa aking noo dahil dito. Hindi, mali. Parang napakasimple naman ata noon at isipin niyang ganun lang kadali sa akin ang naganap kanina. Love, I'm sorry. Napairap ako. Parang nandidiri ako sa call sign na yon. Anthony, bati na tayo. Ang childish naman masyado. Umayos ako ng tayo at saka ngumiti. Anthony, gusto ko naman sana humingi ng tawad about sa nangyari kanina. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon at tanggap ko na may kasalanan din ako. Sana magkaayos na tayo. Bingo, yun na lang. Yun lang ang sasabihin ko sa kanya. Okay, it's time. Inangat ko na ang kanang kamay ko at saka na ako kumatok sa pinto. 3 beses ko itong ginawa at saka ko na hinintay na magbukas iyon. Nagbukas ito at tumambad sa akin si Anthony na magulo ang buhok. Nakatanggal ang 3 butones ng damit niya. Ngunit mas kinagulat ko, ang babaeng nasa likuran niya na kapwa magulo din ang buhok. Si Bea. Hindi na mapigilan ng mga mata ko ang pagpatak ng luha ko dahil sa akin nakita. Hindi ko alam, ngunit tila nawala lahat ng guiltiness ko sa nangyari. Tumakbo na ako papunta sa hagdan dahil hindi ko na kinaya nakikita ko. Tinawag pa niya ang pangalan ko, ngunit hindi na ako nag-atubili pa na lumingon sa kanya. Nakarating ako sa madilim na parte ng resort at doon ko na ibinuhos lahat ng sama ng loob ko. Ano ba to? Ang tanga ko. Halos mabasag na ang boses ko dahil sa lakas ng pagsigaw ko sa kawalan. Pero on the other side, ano ba itong nararamdaman ko? Nagsiselos ba ako? Pero bakit? Wala naman akong karapatan, di ba? Hindi naman kami tuloy na kasal. Pero, what the? May karapatan man siguro akong masaktan, di ba? May damdamin din naman ako. Napaupo na lamang ako sa buhangin dahil pakiramdam ko ay nangihina na ako. Tuloy lamang ako sa pag-iyak na animo hindi na nauubos ang luhang lumalabas sa mga mata ko. Matapos ang mahabang sakit at kirot sa dibdib ko, ay sa wakas ay nailabas ko na din. Namimiss ko na sila mama, si Ate Angel, si Jenny, si Tony at si Lester. Gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay. Pwede ba? Pagod na ako. Parang sasabog na ako anytime soon kapag pinagpatuloy ko pa ito. Stella! Napatayo ako na madinig ang boses ni Anthony na ngayon nandito na din pala. Leave me alone! Sigaw ko sa kanya. Stella! Mag-usap, wag mo na akong lalapitan. Pinutol ko na agad ang sasabihin niya nang akmang lalapit siya sa akin. Stella, please! Let me explain. Ano pa ba, Anthony? Kitang-kita ko na eh. May kailangan pa bang ipaliwanag doon? Hay, coming from you? Ikaw nga, harap-harapan mong ginawa. Napakuyom ang kamao ko dahil sa sinabi niya. Napakakapal naman talaga ng pagmumukha ng lalaking ito. Siya pa ngayon ang may ganang sabihin yun. So kasalanan ko pa pala. At least hindi ako nagpakama. Nakita ko ang pagdilim na mukha niya. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Ngunit kahit natatakot ako, ay tila ba nangingibabaw ang galit ko sa kanya. What did you say? Malamig niyang tugon. Anthony, I know you know what I mean. What the? Anthony, why did you even make this deal? It's all wasted, Anthony. You wasted everything. Pwede ba? Manahimik ka muna. Kusang tumikom ang bibig ko nang bigla na lamang siyang nagtaas ng boses sa akin. Umiwas na lamang ako ng tingin sa kanya. Something almost happened to us but I didn't want to because I was drunk.
Something happened to us, but I thought of you, Stella. I won't fool you. You know that. Hindi kita kayang lokohin. Mahinahon niyang paliwanag. Ayokong paniwalaan ang mga sinasabi niya dahil naiinis ako sa sarili ko. Pero mayroon sa loob ko na nagsasabing maniwala ako. Ayoko na sana maging tanga ulit pero ginawa ko na naman. Please, Stella, believe me. Nagsasabi ako ng katotohanan. Baka sa kanyang pananalita na nagsasabi nga siya ng totoo. Tumingin na ako sa kanya. Paano ko nga ba matitiis ang isang Anthony Lagdameo? Sino ba naman ako para hindi patawarin siya, di ba? I'm sorry, love. Wika niya at nag-beautiful eyes pa. Pinag-cross ko ang braso ko at saka kunwari nagtatry sa kanya. Siyempre no, kailangan pakipot muna tayo para naman di niya isipin na marupok ang babae. Che, manigas ka dyan. Naglakad na ako papalis at nilampasan lamang siya. Naramdaman ko naman na sinundan niya ako. Kaya nagbandali na ako bumalik sa hotel. Hello ate, kumusta naman kayo dyan ni mama? Wika ko sa kausap sa kabilang linya. Nandito ako ngayon sa dalampasigan habang kausap si Ate Angel sa aking cellphone. Kanina inaisipan ko siyang tawagan para kumustahin sila ni mama. Miss na miss ko na talaga sila. Heto, maayos lang naman kami. Ikaw Stella, baka mamaya napapabayaan mo niyang katawan mo ha? Baka magkasakit ka niyan. Tugo naman ni ate. Huwag mo na akong problemahin ate. Dadalaw po ako dyan sa Sabado. Isasama ko mga kaibigan ko. Gusto naman daw nilang bisitahin si mama. O sige, wala namang problema. Basta mga bilin ko sa'yo ha. Kapag bumisita ka dito at mapayat ka, naku, lagot ka talaga sa akin. Natawa naman ako dahil sa tono ng pananalita ni ate. Nabalot kami ng katahimikan dalawa. Namiss ko din ang paniraramon sa akin nila mama at ate. Tama nga sinabi nila. Hahanap-hanapin ko din ito kapag nagtagal. Ate Angel, I miss you. May tumulong isang luha sa aking mata at kaagad ko naman itong pinahid. Naku, oo na. Miss na din kita. Basta promise mo ha, kapag graduate ka na, magre-resign ka na dyan. Yes ate, promise yan. Bigla na lamang sumulpot si Gary mula sa aking tabi at muntik na akong mapasigaw dahil doon. Gabi na. Bakit nandito ka pa? Wika niya sa akin. Inilagay ko naman ang hintuturo ko sa labi ko para patahimikin siya. Kumunot na lamang ang noo niya. Hello Stella, sino yung nagsalita? Wala ate. Customer lang. Babay na. Ingat kayo ni mama. I love you. Kaagad kong pinatay ang tawag at saka ko na itinago sa aking bulsa ang aking phone. So, it's your sister. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Gary at pareho kaming nakatingin sa dagat. Anong nangyari sa inyo ni Anthony? He asked out of the blue. Ano ka ba? Huwag mo na nga problemahin yung sa amin. Kami na ang bahalang umayos noon. Huwag ka na mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Last night na natin dito sa Boracay. Baka naman, aalis na tayo dito na may samaan pa kayo ng loob. Napaisip ako. Sasabihin ko kaya kay Gary ang nakita ko kanina? Pero hindi ko alam kung anong gagawin niya. Mamaya, maging OA naman siya pag nagkataon. Oo, okay lang kami. Si Alfred, kumusta na? Hayun, tulog na tulog. Ginamot ko na kanina yung mga sugat niya bago ko siya iwanan sa kwarto. Pagpasensyan mo na pala si Anthony. Minsan talaga parang may sanib din. Bigla siyang tumawa at saka umiling-iling. Okay lang, sanay na ako sa lalaking yun. Kahit naman noon pa, ay saksi na ako kung paano siya magalit. Kulang na lang ay pumatay. Sandali kaming nabalot ng katahimikan. Nalungkot ako sa thought na alis na kami bukas sa napakagandang isla na ito. Parang ayaw ko na kasing umuwi. Gusto ko ay dito lang ako habang buhay. Stella, tawag sa akin ni Gary.
Kaagad ko naman siyang nilingon at nakita ko ang mga mata niya na seryoso nakatingin sa akin. "Can I have a favor?" Dagdag pa niya. "Oo naman. Ano ba yun?" "Recently, I have noticed that Alfred is always sad. He wasn't like that then, but it all started when Anthony's TV guesting took place and he met you again." Napalunok ako. Hindi ko makuha ang pinupunto niya. "Also, I know his love for you remains unshaken." "Stella, since your agreement with Anthony is just 3 months, would you be able to give another chance after that? As a brother, I would prefer not to see Alfred experience such things." Napakurap ako dahil sa aking narinig. Ramdam ko ang nararamdaman ni Gary ngayon. Napatunayan ko na mahal talaga ni Gary ang kapatid niya kahit ano pang mangyari. Naalala ko sa kanya si Ate Angel. "Gary, please si Stella." Napabuga ako ng malalim na hininga. Hindi ko lubos maisip na dadating sa point na kailangang magmakaawa sa akin ni Gary para lang sa kapatid niya. Mabuting kaibigan si Gary, pero hindi ako sigurado kung ano bang isasagot ko sa pabor niya. Nandito ngayon kami sa labas ng hotel at narirot na din ang van na sasakyan namin pauwi. Si Anthony ay nasa loob pa din ng hotel at siguro ay pababa na din, dala ang mga bagahe namin. Nakasuot ako ngayon ng pink sando, maong na short, sandals at saka sunglasses. Nakalugay naman ang wig ko at heto ako nakalukip-kip habang pinagmamasdan ang dagat sa huling pagkakataon. "Bakit mag-isa ka dito?" Bigla na lamang sumulpot si Alfred sa aking tabi. Na makita ko siya ay kaagad akong dumistansya at baka makita naman kami ni Anthony. Mag-aalburuto naman siya panigurado. "Kasi wala akong kasama." Pamimiloso po ko naman. Natawa siya sa sinagot ko. Ngunit nanatili ako nakatingin sa kawalan kaysa bigyan siya ng pansin. Simula nang tapusin niya ang sa amin ay nawalan ako ng pake sa kanya. Yung aasawahin mo, nasaan?" Tiningnan ko siya ng matalim dahil sa sinabi niya. "Aalis na nga lang kami dito, ay baka magkasagutan naman kami pag nagkataon. Ayoko namang maging masama ang huling araw ko dito." "Kailan mo ba ako tanang-tanan, Alfred? Hindi ka ba nagsasawa? Ha? Kasi ako, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo." Bulyaw ko sa kanya, ngunit parang hindi naman siya naapektuhan sa lahat ng sinabi ko. "Kahit kailan ay hindi ako nagsawa sa iyo." Lumamlam ang mga mata niya, kaya naman kagad ako nag-iwas ng tingin. "Tigilan mo na ako, Alfred. Hindi mo ako madadala sa ganyan." Naglakad na ako, paalis, at nais kong bumili ng souvenir. Pasalubong na din siguro para kay ate at mama at saka sa mga kaibigan ko. Siguro naman ay mamaya pang alis namin, kaya titingin muna ako ng mga pwedeng bilhin. Kaysa naman, mas stuck ako sa pwesto ko kanina kasama ang lalaking iyon. Inabot din ako ng 30 minutos sa pagtitingin ng bibilhin ko. Bumalik na ako sa pinanggalingan ko at kagaya ng hinala ko ay naroon ng iba sa mga kasama namin. Si Anthony ang unang nakapansin sa akin. "Saan ka galing, Stella?" Napairap na lang ako sa kanya at hindi ko siya sinagot at pumasok na lang ako sa loob ng van. Laking gulat ko na lang na makita ko sa loob si Gary, ngunit naroroon din ang kapatid niya na si Alfred. Pareho sila na nasa pangatlong upuan mula sa driver's seat. So, it means nasa likod lamang namin sila. Isinawalang bahala ko na lamang sila at kung waring hindi ko napansin si Alfred na kasama niya. Ilang sandali lamang ay pumasok na din si Anthony at kagaya ko ay mukhang napansin din niya si Alfred. "What the fuck are you doing here? Naliligaw ka yata. Doon ka sa kabilang van." Nangangalit ang ngipin niya na wika dito. "Oh, sorry bro. Ako ang nagyaya sa kanya. Para naman iisang van na lang ang pupunta sa amin. Para sabay na din kami makauwi." Tugon naman ni Gary. Wala na nagawa si Anthony, kaya naman pumasok na siya at isakais nila ang pintuan. Ako naman ay tahimik na lamang nakatingin sa bintana ng van
habang nakasalpak sa aking tenga ang earphone. Ang buong van ay hindi mo kadidinigan ng ingay habang nasa biyahe. Wala din naman ako sa mood upang magkwento kay Gary at isa pa ay nasa likod na bahagi namin siya kaya hindi ko siya makakausap ng maayos. Pinilit ko na lang matulog at hintayin hanggang sa makabalik kami sa mansyon. Nagising ako sa ingay ng pintuan ng van. Ramdam ko din na tila tumigil ito kaya napamulat ako ng aking mga mata. Nakauwi na ba kami? Maraming salamat. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, Anthony. Mauna na kami. Kita ko sa labas ng pinto si Gary at Alfred. Sa likod naman nila ay tanaw ko ang isang malaking bahay na blue at white ang kulay. Stella, dagdag pa ni Gary at saka kumaway sa akin. Ngumiti naman ako at sinarado na nila ang pinto. At ngayon ay kami na lamang ulit ni Anthony ang naiwan dito. Gustuhin ko mang bumalik sa pagtulog ay parang nawala na ang aking antok. Stella, how long do you intend to ignore me? Nabasag ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Bumuga ako ng hininga at saka ko siya sinulyapan ng diretsyo na nakatingin sa harapan. Sino nagsabi na in-ignore kita? Wala nagsasabi. Pinapakita mo lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Napunta ang tingin niya sa akin at nakita ko ang paglamlam ng mga mata niya. Why are you acting like this? May inis sa kanyang tono ng pananalita. Acting like what? Acting like that, Stella. Na parang walang pake. Na parang walang problema. Hindi ka naman ganyan. Bakit ba kung makapagsalita ka ay parang concern ka sa akin? Wala na ang mga katrabaho mo kaya huwag ka na magpanggap, Anthony. Napatiimbagang siya at saka umiwas ng tingin sa akin. May nasabi ba akong mali? Totoo naman ang sinabi ko. Bakit parang may mali akong nasabi sa kanya? Hindi mo ba talaga na-gets? Wika niya na halos pabulong na. Anthony, hindi ako manghuhula. Ipaliwanag mo para maintindihan kita. Hindi kita maintindihan. Yun na nga, Stella, hindi mo ako maintindihan. Tigalgal ako napatingin sa kanya dahil sa pagsabi niya sa akin. Nakita ko ang pagtingin sa rearview mirror ng driver. Napalunok ako dahil sa nakikita kong galit sa mga mata ni Anthony. Sir, nandito na po tayo, wika ng driver sa amin. Dahil sa usapan namin ni Anthony, ay hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa mansyon. Matalim akong tiningnan ni Anthony bago niya ako tinalikuran at bumaba ng sakyan. Paano nila ipaglalaban ang kanilang nararamdaman gayong alam nila na bunga lang ito ng isang kasunduan? May mabunga kayang tunay ng pagmamahal sa kanilang dalawa at magawa nilang maamin sa isa't isa ang tunay nilang nararamdaman. Ano ang naghihintay na kapalaran kina Stella at Anthony? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!